Kahit anong pilit yung pagtakpan, ang tinatagong kabulastugan ng gobyernong Ngagva ay sadyang ang katotohanan na talaga ang tila siyang sasampal at hahatol sa inyong mga kasinungalingan. Tila nahuli mismo ng ombudsman si Romualdez, mga buhayang kongresista at si Princess Abante na tila hugas kamay di umano sa kanilang isinumiting committee report sa ombudsman. Kaya hindi na nakapagpigil at walang pagdadalawang isip na binasag na ni Ombudsman Samuel Martires ang buong katotohanan na siyang laking sampal naman ng kahihiyan sa House spokesperson ng Kamara na si Princess Abante. Gaano kaya katotoo ang balitang ito, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga, mga kababayan, tila palpak na naman sina Romualdez at ilang buayang kongresista at si Princess Abante dahil nahuli di umano mismo ng ombudsman at hugas kamay kasi ngayon sa kanilang isinumiting committee report sa ombudsman. Dahil ang sagot ni Princess Abante sa isang press release, sinasabi nilang hindi raw sila nag-file ng reklamo laban sa Vice Presidente na si Sara Duterte. At ayon pa kay Princess Abante, nag-forward lamang raw sila ng committee report at recommendation for filing. Pero tila nahuli mismo at ahasang bumuelta na hindi na nakapagpigil pa si Ombudsman Samuel Martires na itama ang di umano'y kasinungalingan, kaya tila napahiya at nasampal ng katotohanan si Princess Abante. Pero ang tanong ng taong bayan, bakit sila nag-forward ng nasabing committee report at recommendation for filing? Wala pa ba silang ebidensya magpasa hanggang ngayon o kakalap pa sila ng ebidensya mula sa ombudsman? Ayon pa kay Princess Abante, and I quote, "Unang-una, hindi ang House ang nag-file ng complaint. What the House initiated was the impeachment trial through the transmission of the article of impeachment." Unquote. Kaya tila't malaking sampal ang tahasang binitawan na pahayag ni Ombudsman Samuel Martires ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas ng source online. Ombudsman Samuel Martires slammed the House spokesperson Princess Abante for saying the House of Representatives did not file a complaint against Vice President Sara Duterte before the office of the Ombudsman in connection with the alleged misuse of confidential funds. In an interview with DZBB, Martires asked the House why its committee gave them a copy of its report on its inquiry into the allegations against the Vice President in response to the statement of the House mouthpiece claiming that they did not file a criminal and administrative complaint against Duterte before the Ombudsman. Bakit ba nila kami pinifurnishan ng copy ng result ng kanilang investigation? Ano yon? Gagawin naming ano? Pardon the word. Pero ano yung gagawin naming scratch paper? Ano yon? We're not even a part of that investigation of the House of Representatives. Kaya hindi kami dapat furnishan ng copy. Martires said. This comes after the Office of the Ombudsman ordered Duterte and her co-accused to answer complaints of technical malversation, falsification of public documents, perjury, bribery, corruption of public officers, plunder, betrayal of public trust, and culpable violation of the Constitution based on the report submitted by the House Committee on Good Government and Public Accountability. Martires said maybe Abante was just confused and was not informed of the background of the case. Siguro naguguluhan lang sila o naguguluhan na yung spokesperson ang nag-endorse sa amin ng committee report ng House Committee on Good Government and Public Accountability ay ang Secretary General mismo at sinasabi ng Secretary General sa kanyang sulat na itong committee report ni Representative Joel Chua was adopted by the House of Representatives. Martires said. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Boying Rimulya na yan. Work experience is not relevant. Tungkol ba ito sa pag-apply ni Secretary Rimulya as ombudsman? Okay.
Isiner ni BOBPH ang the situation report. Nakasulat dito yung 17 applicants na posible maging ombudsman. Okay, exclusive. 17 aspirants vie for ombudsman post. Interviews set late July. Okay. About 17 applicants have formally applied to become the next ombudsman as of 4:30 p.m. on Friday, July 4. Among the contenders are i-summarize ko mabibigat tatlong Supreme Court Justices ang makakalaban ni Secretary Boying. Isang active, dalawang retired, tapos presiding judge ng Sandigan Bayan. Iyan ang mabibigat. Plus may isa pa yung deputy, basahin ko na lang, basta ang mabibigat niyang kalaban, tatlong Supreme Court Justices at presiding judge ng Sandigan Bayan. Yan ang dapat na mag-ombudsman. Yung galing ba sa judiciary, yung independent ka talaga sa executive branch. Okay, number 1, Justice Samuel Gerlan. Ito yung active sa Supreme Court active pa ito. Attorney Kim Jacinto Hinares, dating BIR commissioner. Kanino ba ito? Panahon ni Pinoy? I'm not sure Chairperson Michael Aguinaldo. Hindi ko kabisado bakit siya chairperson ng isang commission siguro. Judge Jason Rodenas, Justice Michael Mosngi, Commissioner Beda Epres, Justice Bautista Corpin. So dalawang justice ito, siguro lower court, mga court of appeal siguro, kung justice. Ito, mabigat din ito. Deputy Executive Secretary Lisa Logan. Mabigat ito dahil malapit sa Malacanang Yusek Romeo Binetes. Excuse me. Chairperson Felix Reyes. Ito, mabigat. Sandigan Bayan, Presiding Justice Geraldine Ekong. Ito kung ako ang nasa Judicial Bar Council, isa ito sa aking manok, yung Sandigan Bayan. Kasi ang Sandigan Bayan, Graft and Corruption Court ang kanyang nililitis. Talagang graft and corruption. Ang ombudsman, pang anti-graft and corruption yan depensa natin. O di, tama itong Sandigan Bayan. Next, Attorney Melvin Matibag. Ito, Supreme Court Justice Mario Lopez, retired sa Supreme Court Justice Stephen Cruz, retired, Supreme Court din ito. Ito yung sinasabi kong mabibigat. And then Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, Judge Benjamin Torgano, retired, and Attorney Johnny Caroche. Okay. The Judicial and Bar Council is tentatively set to conduct public panel interviews on July 30 to 31 and August 1 and 4 ahead of its shortlisting of nominees to be submitted to the President. The next ombudsman will succeed Samuel Martires, whose term ends on July 27. Excuse me. Hindi ko lang alam kung ilan yung isasubmit. It's either 3 to 5. Usually, ganyan So, ang malalakas na contender, yung tatlong galing sa Supreme Court, yung presiding judge o justice ng Sandigan Bayan, well, of course, si Secretary Boying Rimulya, and yung Deputy Executive Secretary, 6 sila na nakikita ko malalakas. So, maisasama ba itong si Secretary Rimulya sa shortlist na 5? Well, depende na sa member ng council.
Ang sinasabi ng mga batikang abogado, example, si Attorney Panelo and Attorney Topacio, hindi daw pwede si Secretary Remulla dahil nag-serve siya sa presidente. Lalo na ngayon, sitting president pa ang Pangulo, dati niyang alter ego, paano siya makapag-decide na patas, naging amo niya yung something like that. Yun ang lalo na sabi nga ni Attorney Topacio, pakapalan na daw ng mukha. Sabi naman ni Attorney Panelo, napatunayan na daw ni Secretary Boying yung hindi niya pagiging patas sa nangyari sa KOGC, nangyari kay Bantag, nangyari kay Tebes, at nangyari kay PRRD. Yun ang observation ni Attorney Sal Panelo. Magbasa lang tayo sa mga comments ha. Al-Qadafi Saidol, nawa ako sa mga Marcoses, imbes linisin nila ang dumi ng dati nilang ama na si Marcos Sr., ito mas malala. Wala nang end of Marcos era, no more Marcos again sa Palasos. Sayang si Sandro, di mo kasi Sandro kinausap tatay mo na palibutan siya ng ahas. Bakit sayang ang Sandro? Kasi nga rinugrom na maging pangatlong Marcos na maging presidente. Ako nung bagong upo pa lang itong administrasyon ito, yan din ang gusto ko na may Marcos Sr., may Marcos Jr., sana darating panahon Sandro Marcos pangatlo. Akala ko masusundan nilang apak ng Marcos Sr., kailang wala, baliktad. So to me, never, no to Marcos again. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong mga pahayag ni Attorney Sal Panelo at Attorney Ferdinand Topacio tungkol sa pag-apply ni Secretary Boying Remulla na maging ombudsman. May kanya-kanya silang pahayag. At isa lang ang sinabi na hindi pwede. Pakapalan na yan ng mukha. Unahin natin itong kay Attorney Sal Panelo. Post ni Yonoya. Sabi niya, "Oh, Boying, you can't be ombudsman because you won't be fair." Ipinost ni Yonoya ang pahayag ni Attorney Sal Panelo. Basahin ko Hindi po pwedeng si Boying Remulla ang maging ombudsman. Kasi yung mga ginawa niya, nilabag niya ang karapatan ni Kibuloy, Bantag, Tebes, dating Presidente Duterte. Yun ay nagpapatunay na hindi siya magiging patas. Kailangan sa ombudsman may independence of mind, may integrity at mahusay, sumusunod sa batas, hindi yung ginagamit ang batas para iharas ang mga taong kalaban sa politika. Ayan, Attorney Salvador Panelo, July 2 nung binanggit niya ito. So, anong masasabi nyo dito sa hindi daw siya patas dahil yung naipakita niya na gawain nangyari kay Bantag, Tebes, Kibuloy, and PRRD. So, hindi pwede. Anyway, opinion lang ito ni Attorney Panelo. Depende pa rin sa Judicial and Bar Council kung isama nila si Secretary Boying Remulla sa i-recommend nila sa Pangulo, and ang final say ang Pangulo. So ito naman kay Attorney Topacio dito sa Facebook reel posted by Roberto Lenga Talyer. Sabi niya, pagkapaalan na ng mukha ang nangyayari dito sa Marcos administration. Okay, pakinggan natin Under the Marcos administration Parang si Boying Remulla, may mga kaso sa ombudsman, gusto mag-ombudsman. Oo nga. Grabe naman yung mga reaction ng netizen. Paano nangyari yun? The person who weaponized the DOJ, nababoy ng DOJ, ginamit ang mga batas laban sa kalaban ng gobyerno. Yun ang gagawin ng ombudsman. Ano ang gagawin doon? Obvious naman, ipagtakpan ang mga kalukuhan ni Marcos even beyond its term.
hanggang 2028 kasi 7 years ang term ng ombudsman. Huwag naman, anak ng pating naman. Hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili nyo? Hindi mo mag-appoint sa kanya siya mismo, sa sarili Hindi, niya? dadaan sa JTC ang presidente mag-appoint. Kita nyo, tingnan nyo yung mga naging ombudsman. Tingnan mo yung listahan ng ombudsman. Oh, sabihin na natin yung latest ombudsman, si Martinez. Si Martinez ba yung miyembro ng gabinete? Hindi Nang nag-appoint sa kanya? Hindi. Galing siya sa Supreme Court. Sa judiciary, neutral. Si Vasquez, Conrado Vasquez, the first ombudsman, very respected Yes. na maestrado. Totoo. Oh, pambihira. Diba? Baka ngayon palang masira. Kaya nga bago ito ito, kita nyo kung gaano ka-hypocrite ito mga ito. Sabi nila noon, hindi daw maganda ang pagka-appoint kay Merceditas Gutierrez na ombudsman kasi tao ni GMA. So pinilit nila mag-resign. O bago ngayon gagayahin nyo. Kita mo kung gaano katigas sa mga pagmumukha niyan. Freysinet. President. Ano may Freysinet? Hindi po, prefabricated concrete. Yung ginagamit sa mga flyover, di ba? Mga gumagawa ng flyover, makikita mo ito. Freysinet. Prefabricated concrete. Yung mga buhos, gano'ng katigas mo na. Talagang Freysinet Republic na tayo. Antitigas na mga mukha. Pero sir, actually, nung ayaw kayo papasukin sa KOJC, dapat mukha ni Remulyang binatering ram nyo ron, giba yung gate doon, kahit bakal. Pero matalino naman siya. Hindi siya basta-basta papayag na gaganunin siya. Sabi niya. Dinidiktahan siya, di ba? Pwede ba yun? Hindi ako makapagsalita. Sabi ano daw liars go to hell. Bahala na nga Saka kayo. sabi, kapatid ng magnanakaw ang sinungaling. Pero hoping, hindi. Ipanalangin natin na huwag mangyari. Yun na lang po. Hindi umubra yung panalangin natin, hindi nag-penetrate sa Freysinet. Grabe, nauso na talaga ang pakapalan ng mukha under the Marcos administration Parang si Yan pakapalan ng muka sa Marcos administration. Sabi niya, mahiya naman kayo. Okay, magbasa tayo sa mga... napanggit niya yung Conrado Vasquez. Maalala ko din yan pinakaunang ombudsman. Halos lahat ng ombudsman okay. Ang naging controversial lang yung si Merceditas Gutierrez, yung pina-impeach nila na napilitan nag-resign. Yun lang ang naging kailang politically motivated, parang ganun kasi tao daw siya ni GMA. So pagdating sino bang sumunod kay Merceditas Gutierrez? Ito na ba si Ombudsman Martinez? Pag ganyan ang ombudsman mo, talagang makakaasa ka talaga na patas. Paano kung si Secretary Boying Rimulya, ang dami nang nagko-question Meron siyang kaso doon. Anong mangyari sa kaso niya pag siya ng ombudsman? Tapos yung sinabi doon sa kasama ni Atty. Topacio na baka hindi i-appoint ni BBM. Ako, opinion ko lang ito. On the bag na yan. Huwag na tayong magtaka. Ang susunod nating ombudsman, si Secretary Boying Rimulya. Anong sabi ni Atty. Topacio? Preparasyon yan beyond 2028. Para kung ano man ang ikaso nila, kung sino ang magkaso. Example, maging presidente si BP Sara. Ayun, rest back time. Kakasuhan kung anong ikaso, at least mayroon ng sa ombudsman. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y mag
tanggol sa bayan ko dating laganap. Pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka, Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat. Gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko, Pinamatan niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong. Maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene Oy. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.